Hi guys. Ayun, so pauwi na tayo no sa bahay na tinutuluyan namin. So lakad lang tayo ng kaunti. At ngayon gusto ko sanang ipakita sa inyo ano kalalim ang Botanic Gardens Station or yung downtown lane mismo ng Singapore MRT o mas kilalang SMRT. According sa nabasa ko, technically ito yung pinaka bagong line ng Singapore. So kung makikita nyo, ito na yung entrance at saka exit ng Singapore Garden, Botanical Gardens. At yun naman, paglabas mo, makikita mo yung Botanic Gardens Station, which is an interchange ng yellow line at blue lane. So, ayun, subukan natin. Titingnan natin kung gaano talaga kahaba. So, ito siya. Bababa na tayo. Kung makikita mo, ito siya. Ito yung first na escalator pababa. So typically one level down. So yun. One level down and another level down. Pero pwede nyo tingnan, no? Pwede natin maihahaping na mas mataas yung unang pagbaba natin as compared dito. Pantay lang tayo, ha? So, andito na tayo ngayon. Typically, ito yung entrance ng SMRT gate. So magtatap lang tayo. So ayun, naka-tap na tayo, no? May laman pang 10:46. So typically ito yung pag interchange station. May dalawang lane na nakadugtong sa isang station. Ito yung circle lane. Ito yung patungong Marina Bay or Harbourfront. Yan, ito naman pupunta tayo ngayon sa downtown lane or yung blue lane. So ulitin natin, no? Dalawang palapag na yung binaba natin. And yun yung amazing dito sa Singapore kasi meron silang walk-a-later. Typically na-try ko siya dun sa Manila International Airport before. Then first ko na try dito sa Singapore sa Manila International Airport. Lalakad tayo para mabilis. And dito guys, sa Singapore pala, kakaiba yung kanilang culture kasi if you want to walk slow or stay put, dapat stay at the left side kung mag-walk ka lang ng normal. Pero kung gusto mo talagang mag-walk fast, dapat dun ka sa right hand. So dito kapag bumaba ka sa escalator, kung posible na you mind kapag nandun ka sa right, titingnan mo yung nasa likod mo. So bababa na tayo another level, which is very long. So this is 2 levels down or even 3. So balik tayo dun, no? Kapag naglalakad ka, when you walk, dapat kung gusto mong mabilis sa right side ka, pero kapag nasa escalator ka tapos
babagal-bagal ka, hindi ka nag-move, you should mind to stay at the left corner. Kasi kapag hindi mo yun ginawa, masasabihan ka talaga na excuse. So, ayun. So, definitely, we are definitely, andito na tayo ngayon sa kanilang station. So, to conclude, no, parang more than 5 or 4 or 4 to 5 yung kanilang station. 4 to 5 yung kanilang palapag na nasa baba patungong downtown lane. So ngayon, kanina ginamit natin yung Bukit Panjang lane patungo dito. So ngayon naman, gagamitin natin yung Chinatown na platform. And one thing pala guys, very amazing sa Singapore. Kasi example, may tren na nararating. Ang bilis-bilis ng interval. So, titingnan natin kung ilang minutes na lang. So, typically, it's 2 minutes before the train will arrive. And yun, naka-queue na yung second train, which is 5 minutes after the first train na darating. So, imagine that's 5-minute interval. So, tayo na lang natin yung train na darating. So yun, 1 minute na lang daw, darating na yung train. Titingnan natin naman kung talagang on time or just in time lang yung train nila na darating. Kasi minsan, diba, sa Pinas, pag sinabing 30 minutes more, parang wala tayong trust kasi parang, ma-extend yan. Pero dito sa Singapore, it's typically different kasi kapag naka-queue yan, 90 to 95% darating talaga yan on time. Pero yung mga 5% na lang siguro na failure ng pagdating ng train, siguro dahil yun sa mga errors, defects na nangyari sa rail. So yun, 1 minute, titingnan natin. So may naririnig na ako. Parang sa ibang lane. Yun, sa Bukit Merah lane pala siya. It's not. Pero ayun na. Dumarating na. And ayun, Chinatown, nakalagay sa screen, arrived. So yun na. Ganito kalalim yung train station ng Singapore, especially yung Blue Lane. Bye bye guys. Thank you.